Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa panibagong umaga. Ngayon ay Lunes, May 26, 2025. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. O King of Kings and Lord of Lords, maraming salamat po sa lahat ng iyong kabutihan. At kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan. Oh Jesus, thank you. Thank you, Jesus, sa kanibang mo. Thank you, Lord. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. You are good at all times. Father God, you are good at all times. Another day to serve you, Lord Jesus, my King, my God, my Savior, my Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you po sa mabuting pangangatawan. Ligtas sa anumang kapahamakan. Oh, praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments. Trust God. In every moment, thank God in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Nandito na naman tayo, mga kating Jesus. Welcome and thank you for joining. Hallelujah. Okay. So, welcome dito sa ating live. Ayan. So, mainit na dito, mga kating Jesus. Praise God. At tayo ay nagising. Welcome, Facebook viewers, Facebook joiners, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay May 26, 2022. 2025 pala. Hallelujah. Ito si Tita Bets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Ayan, no? Ganito na aking suot dahil mainit. Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. So, ating purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin siya.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Father God, in the name of Jesus, nandito po kami upang ikaw po ay aming ipataas ang iyong pangalan, ang pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming ipakilala sa sanlibutan. Nandito kami, Lord Jesus, ihanda mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, anuman po ang aming mga iniisip, anuman po ang aming mga ginagawa, Lord, ay amin po itong amin muna itong iwanan, at mag-concentrate po kami sa pakikinig sa iyong mga salita kahit isang oras lang po, upang sa ganoon ay mas lalo namin mapatatag ang aming mga pananampalataya kay Panginoon Kristo. Father God, in the name of Jesus, Lord, patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan, maging sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at sa sinupaman, Panginoon Jesus. At dinideklara namin ang kapatawaran mo, ang aming kapatawaran sa mga taong nagkasala din sa amin. Maraming salamat po sa pagpapatawad namin. Papatawad mo sa amin, maging sa mga taong nagkasala sa amin. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami naniniwala, manang Espiritu, na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now.
I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and love. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, now drawing me closer to you. I feel your power and Lord. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Salamat po. At andito ka sa aming kalagitnaan. Yes, Lord. Search our hearts, search our mind. Make us ready for you, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Dinideklara namin na ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Take over, Holy Spirit. Mangusap po kayo. Gamitin mo ang inyong lingkod upang marinig ng iyong mga kanakan ang mensahe na siniparating. Yes, Lord. Itago mo po ako sa cross ni Panginoong Jesucristo nang lang sa ganun na hindi ako makikita. Kundi ang makikita ay ang kabutihan ni Diyos Ama, ang kanyang kawaan, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang kagalingan na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panibagong umaga na naman na tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Jesus. So God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. So tayo ay nandito ulit sa bahay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, noong nakaraang Sabado ay tinuro sa atin ng banal na Espiritu ang tungkol sa ang ating pagiging pagiging born again natin, no, sa Espiritu. So tayo ay bago na ang ating mga buhay, kaya kailangang makita yan ng ating mga pamilya, ng ating mga asawa, mga bana, no, mga anak, mga kaibigan, na we are a new creation. So, ibago na tayo, iba na ang buhay natin, no? Hindi na yun yung dati nating buhay na ganito tayo, ganyan tayo. Kundi, magugulat sila sa pagbabagong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. So, yun nga mga ka-Team Jesus. Kaya kailangan na patuloy tayong sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sapagkat kung tayo ay mga Kristiyano na at nabaptismo na tayo sa tubig, hindi na tayo sa sarili lang natin iniisip natin, kundi iisipin din natin yung kapakanan ng iba. Ano naman kaya ang mangyayari sa kanila kung gagawin ko ito? Ano kaya ang maging epekto nito sa body of Christ kung ito ang aking
gagawin, no? So tayo ay panibagong buhay sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu, kahit na maaring may mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala pa rin. Subalit, ang conviction ng Holy Spirit ay nandyan upang turuan tayo na magpakumbaba at humingi ng kapatawaran at matuto kung anuman ang ating mga ginawang kamalian, no? So, hallelujah, napakabuti ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid ay namatay, nakasama si Kristo, at nabuhay din tayo nakasama si Kristo. Okay, so dito tayo sa Colossus chapter 3 verses 5 to 17. 5 to 17, yes. Ang dati at ang bagong buhay. So, ang dati nating buhay at ang ating bagong buhay. Okay, so, basahin natin ito mga ka-Team Jesus. Kaya, patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito. Ang mga bagay na iyon. Ganon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang buhay o ang lahat ng ito. Dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Ayan, yung mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. At isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo ng Diyos na lumikha nito. Para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya, dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal na minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawa din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmamahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos
upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa nyo sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito. Gabayan mo kami, tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus, pinaalala na naman sa atin, no? So, pinaalala ni Pablo sa bawat lugar na sa bawat body of Christ, Corinto, Epeso, Pilipos, Colossians, meron pa tayong ibang pupuntahan, Galatians. So palagi niya itong pinapaalala sa lahat ng mga mananampalataya ni Panginoong Jesucristo na tayo bilang mga Kristiyano at bilang mga bago ng mga nilikha na ginawa ni Panginoong ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo ay kalimutan na natin itong mga makamundong mga ninanasan natin kagaya ng sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman na katumbas din ng Diyos-Diyosan, yung idolatry. So kalimutan na natin yun at mag-focus na tayo. Kaya nga, fix your eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Lahat ng bagay ay nakasintro, lahat ng bagay ay nakasintro kay Panginoong Jesucristo. Si Panginoong Jesucristo ang sintro. Everything revolves around Jesus. Si Jesus na ang lahat. Tapos na ang ating buhay na makamundo, na kung ang iniisip lamang natin ay para sa ating mga sarili, iniisip natin ay para lang sa kagalakan natin, para lang sa sarili nating gratification, sarili nating benepisyo, ganyan, no? Wala na yun sa atin kapag tayo ay na kay Kristo na. Wala na. No, wala na. Bakit? Kaya nga, patay na yung mga yun eh. Patay na ang lumang pagkatao natin. Patay na. Bago na tayo kay Kristo. Sa makatuwid, si Kristo ang ating kabuuan. Siya ang ating kabuuan. Siya. No? Hindi nga tayo nabubuhay kung wala siya eh. Siya ang pinanggagalingan. I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Nasa salita ng Diyos yan. Sa makatuwid, hindi na tayo lang nagdidesisyon, na tayo lamang ang gumagalaw sa mga buhay natin, kundi andoon si Panginoong Jesucristo. Kaya nga hinihiling natin, Holy Spirit, tama ba itong gagawin ko? Holy Spirit, tulungan mo ako, gabayan mo ako, na ang aking buhay ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. So, ano pang sabi dito? Ang mga gawaing ito, anong mga gawain ang sinasabi dito?
Oh. Dapat ninyong yan ay nasa 8. Dapat ninyong, sabi dyan sa 8? Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. O yan, yung mga bastos na pananalita, mga ka-Team Jesus, lalo na yung mga bibig natin na hindi natin mapigilan at nakakapaggawa tayo ng mga curse words. No, yung kung inis tayo, kung galit tayo, nakakapagsalita tayo ng mga expressions ba na sa akala natin ay expression lang naman yan. Oh. Pero kung tayo nga ay nasa kay Kristo na, ay iniiwasan na natin ang mga salitang yun. At yung ating paninira sa kapwa, yung sama ng loob, palagi tayong pagkaunting lang na hindi naging nangyari yung gusto natin, pag anito na gusto natin tayo ang masunod, nagkakaroon agad tayo ng sama ng loob. Yang sama ng loob na yan ay hindi yan kay Kristo. Sa demonyo yan. Dahil kapag tayo ay nagkakaroon ng sama ng loob, mawawalan tayo ng gana na ituloy ang anumang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Nawawalan tayo ng gana dahil nagkakaroon, magtatampo ka agad sapagkat hindi nasunod ang gusto niya. Pag tayo ay na kay Kristo na, wala na yung mga tampo-tampo. Dahil alam natin na hindi na tayo ang nagdidesisyon, kundi ang nagdidesisyon ay ang banal na espiritu sa mga buhay natin. So, hindi na tayo dapat magsalita ng mga bastos na pananalita, lalo na pag tayo ay naiinis, lalo na pag tayo nagagalit. Kaya, as much as possible, pag nagagalit tayo, ay sinasabi natin, Lord Jesus, have mercy po. God bless this person. O, gano'n na ang ginagawa natin. God bless this person. No? Bakit? Kasi ayaw na nating balikan itong mga lumang mga pananalita natin. Binago na tayo ng Diyos eh. Binago na tayo. Sa makatuwid, yung mga pananalita nating mga bastos, yung mga pananalita nating parang sa palagay natin ay, okay lang naman to kasi hindi yan okay sa harap ng Diyos. Kaya kung ang ating bibig dati ay nagturatatatot na lang, no, parang machine gun, kung tayo ay nagsasalita or ganon, self-control nga, di ba? Nandoon yung fruit of the Spirit. Palagi nating inaalala ang fruit of the Spirit. Kaya nga, kahit na naiinis tayo, kahit na nagagalit tayo, kahit na sasabog na yung ating dibdib at gusto nating magsalita, ay hindi mo na natin ginagawa. Hinihiling mo na natin, banal na Espiritu, tulungan mo ako. No, Holy Spirit, control me. So, kailangan nating tawagin ang Holy Spirit. Kailangan nating hingin ang gabay ng banal na Espiritu upang sa ganoon ay kung ano yung nararapat nating sabihin, yun ang ating sasabihin nang sa ganoon ay makonvict ang isang taong kinakausap natin. Kasi kung tayo lamang, lalabas yung ating emosyon lalabas yung gusto ng dibdib natin, ng puso natin na ganito. Oh. Pero kapag kasama natin ang banal na Espiritu at hinihiling natin sa Kanya, bawa may ipinakita ang Holy Spirit sa'yo, so natural yan, tayo'y mga tao,
Natural yan na naiinis tayo, na nagagalit tayo. Ano ba itong ganyan, no? So, kung sarili lang natin ang ating susundin, yung ating emotion, hala, ratatat na lang yung ano natin, mga bibig natin, hindi na mapigilan. Hindi na mapigilan ang mga bibig. Hala, tuloy-tuloy. No? Pero kapag ang banal na espiritu ang siyang nagsasalita in behalf of us, yung taong kinakausap mo ay mababago, makonvict siya ng banal na espiritu. No? Magpakumbaba siya, humingi siya ng kapatawaran. Kaya ako, pag may mga ganyan na pinakita ng Holy Spirit, hindi ako agad nagre-react na ganito, ganyan. Sinasabi ko muna sa Holy Spirit, ano ang gagawin ko? Help me. Guide me. Kausapin mo ang kapatid na ito. Kausapin mo ang anak na ito. Ang anak mong ito. Kausapin mo, Holy Spirit. So, ganun muna. Kontrolin ang ating mga nararamdaman. Kaya yung galit, yung puot, yung mga hinanakit, sama ng loob, pagtatampo, hindi ba yan kay Kristo? Sa demonyo yan. So, kailangan na i-cast out natin yung mga yan para hindi tayo maging biktima ng demonyo. Kung hinahayaan mo lang yan, na ang pride mo, bakit kung ganyan, sabihan ako ng ganyan, ganito, akala mo naman perfecto siya, akala mo naman ganyan siya, iwan ko sa'yo. Ayan na, magtatampo ka na. Wala na, hinayaan mo ang demonyo na pumasok sa isipan mo at sa puso mo. Kaya nagkakaroon ka na ng sama ng loob, nagkakaroon ka na ng puot sa puso mo. So, ang mga ito ay hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Paano tayo? Sabi, Lord, I offer myself to you. Here I am, send me. Paano tayo gamitin ng Diyos kung ang ating mga isipan, ang ating mga puso, lalo na ang puso, ay puno ng galit, puno ng puot, puno ng sama ng loob. May pagtatampo ka sa isang tao, nagtampo talaga ako dyan dahil hindi ako binigyan ng ganito, ganyan. Yung iba, ganito, inanuhan siya, nagtampo tuloy ako. Ang pagtatampo ay wala sa Diyos. Hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Kaya dapat ay i-rebuke mo yung pagtatampo na yan. In the name of Jesus, I rebuke that spirit of pagtatampo. The spirit ng kasamaan, sama ng loob. Mangluod dayon na, mangluod, sa Bisaya pa na, mangluod dayon kay wala na sunod ang iyang gusto. Kung tayo ay mga Kristiyano na, kay Kristo na tayo, hindi na ang sarili natin, ang gusto natin, ang masunod. Ang gusto ng Diyos sa mga buhay natin. Lalo na tayo ay nabaptismo na sa tubig. Holy Spirit, tulungan mo ako. Anong gagawin ko dito? Naiinis ako, nagagalit ako. Tulungan mo ako. Kaya nga sabi niya dito sa salita ng Diyos, di ba? Be angry but not sin. Magalit tayo dahil natural man yan na emosyon natin. Alam nga naman na hindi ka ba magagalit sa isang tao na ginawa sa iyo niyan? Nasaktan ka, ganito. Siyempre magagalit ka. Understood yan. Natural yan na reaksyon ng tao. Pero ang sabi sa salita ng Diyos, magalit tayo pero hindi magkasala. Kaya, hinihiling natin sa banal na espiritu, tulungan mo ako, banal na espiritu. Nang sa ganoon ay masunod ko ang iyong kalooban at hindi ang sarili ko. Ang sabi dito sa 15,
paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. So, piliin natin ang magmahalan, di ba no? Nandito, no? Kasi ang Hudyo at ang hindi Hudyo ay pantay na dahil kay Panginoong Kristo. Nandito sa 12. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Mapagpasensya, pagpasensyahan ninyo ang isa't isa. So kung pagpasensyahan natin ang isa't isa, ibig sabihin nun na hindi tayo magtatampo. Kasi pagpasensyahan man natin yung isa't isa, napaunawain natin yung isa't isa, yung limitasyon ng isa't isa. O akala natin tayo ay mas mataas, akala natin ay tayo ay mas mature, akala natin tayo ay matagal ng Kristiyano, at ikumpara itong mga bago pa lang na mga kasamahan natin kay Kristo, sabihin natin, mas matagal na ako sa pagiging Kristiyano ko, ganito, ganyan. No, hindi yun sa katagalan natin sa pagiging Kristiyano. No? Bakit? Kasi lahat tayo mga ka-Team Jesus, lahat tayo, kahit na matagal na tayo, ilang taon ka na sa pagiging Kristiyano mo, sabihin natin, ano ka na, 20 years ka na maging Kristiyano, o kaya, ano na, ilang taon ka na, o ano na ako, 50 years na ako naging Kristiyano, o kaya 70 years na ako naging Kristiyano. Hindi, ibig sabihin nun na ikaw na ang magaling. Kasi lahat tayo ay we are on the process. Walang mas magaling sa atin. Pareho lang tayo. Nilalakaran lamang natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Kristo one day at a time. So, hindi yung katagalan natin sa pagiging Kristiyano ang magiging batayan yan sa ating pananampalataya o kaya sa kung gaano tayo katibay. Matagal ka naging Kristiyano, pero anong ginagawa mo? Nandito ka pa rin sa mundo at yun pa rin ang sinusunod mo, yung ano ang gusto ano ang hilig ng katawan mo. So kung tayo ay na kay Kristo, o paano magkakaroon ng galit, puot, sama ng loob? Ang sabi sa salita ng Diyos, magmahalan kayo. Magkaroon kayo ng magandang kalooban, magpasensyahay kayo. So, iisipin natin ang kapakanan ng iba. Hindi lang yung sarili natin na gusto natin na ganito, gusto natin ng ganyan. Pag hindi nasunod, magtatampo tayo. Wala na. Natutuwa na ang demonyo sa'yo. Dahil nagtampo ka, nagalit ka, nainis ka. Kaya nga, ano sabi? Love your enemies. Pray for those who persecute you. O paano ka magagalit dyan? Paano tayo mainis? Paano tayo magtampo? Kaya nga yung ating inis, yung ating galit, yan ang mga espiritong pagtatampo, yan ang mga espiritong palaging umiikot-ikot sa body of Christ. No, nasa akala natin ay okay man yan, normal man yan, na nagalit tayo, nagtampo tayo. No, it's not normal. Hindi yan sa Diyos. Sa masamang espiritu yon. Pag tayo ay nagagalit, I speak forgiveness. I speak blessing. Lord, katagpuin mo po ang isang kapatid na ito.
Holy Spirit, convict his heart, convict her heart. Mangusap po kayo, banal na Espiritu. Ganun dapat, no? Wala na yung tampo-tampo. Pag kayo ay matampuhin, no? Sa asawa nyo, sa mga kapatid nyo, pamilya nyo, maging sa ministry, kahit na magtampo na kaagad, kasi hindi nasunod ang kalooban ang gusto niya, na gusto niyang maganyan. Hindi naman tayo ang nasusunod. Ang nasusunod ay ang banal na Espiritu. Kaya kami rito, hindi kami ang nasusunod. Holy Spirit, mangusap po kayo. Holy Spirit, anong gusto mong gawin? Holy Spirit, ganon. Holy Spirit, palagi. Dahil siya ang nandito ngayon sa ating kalagitnaan. Ang God, the triumph God, one God in three persons, hindi yan sila disequal. Na ibig sabihin nun ay mas magaling si Kristo Jesus, mas magaling hindi. They are one. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They are one. So ngayon, ang nasa ating kalagitnaan ay ang banal na Espiritu. Kaya siyang tinatawag natin, Holy Spirit. Tulungan mo ako, banal na Espiritu, lead me. Naiinis ako sa taong ito, nagagalit ako sa taong ito. Lead me, I release forgiveness. I release blessing. Lord, katagpuin mo po ang taong ito. God bless this person. Kahit na mahirap, kahit na naiinis tayo, kahit na napupuo tayo, God bless this person. Lord Jesus, katagpuin mo po ang taong ito. Ha? Katagpuin mo po. Holy Spirit, gabayan mo kami anong gusto mong gawin sa iyong ministry. Ano ang nais mong mangyari. Ganon dapat tayo kasi hindi ba tayo nagmamayari sa ministry? Ang Diyos Ama, si Panginoong Kristo, ang banal na Espiritu, tayo ay mga servant leaders. Masunod po ang iyong kalooban, banal na Espiritu. Ano ang iyong leading? Holy Spirit, what is your leading? Upang makilala si Panginoong Kristo at nang sa ganoon ay mapurihan ang Diyos Ama. So, ang papuri ay sa Diyos Ama. Sa pangalan ni Panginoong Kristo, siya ang makilala. At sino ang gagawa nun? Ang banal na Espiritu. Ganon ang function. No? Sinong makilala? Si Panginoong Kristo. Saan ang papuri dapat? Papuri ay sa Diyos Ama. Sino ang gagabay, ang gagalaw, ang banal na Espiritu? Yun tayo. Ganon ang ating pananampalataya. Kaya, Holy Spirit, guide us. Speak to us. Masunod po ang iyong kalooban na makilala si Panginoong Kristo sa buhay ko. Makilala si Panginoong Kristo sa sanlibutan sa pamamagitan ng mga gawain ng iyong ministry. So hindi atin ang ministry, yung ibang mga churches, yung ibang mga sinasabi nila, amin ang ministry na to. Sa amin ang ministry, our ministry. It's not our ministry. It's the Lord Jesus Christ ministry. He is the head of the body of Christ, of the ministry. Ang mga pastor, ang mga sino pa mang mga nandiyan, sila, tayo, ay mga alipin lamang, mga servant leaders na pinili ng Diyos upang ang mga taong ito ay ating pinili ng Diyos upang maging gabay, no?
Kasi ang Holy Spirit, hindi man yan magsasalita diretso. Mayroon siyang pinipili. Na kung sino itong mga ito na kinikilala siya, ina-acknowledge siya sa mga gagawin nila, mga desisyon nila, doon siya, mangusap siya. Gagamitin niya ang mga taong ito. Di ba mayroong gifts of the Holy Spirit? So, yung mga gifts na yon, mayroong magtuturo, teachers, preachers, leaders, mga ganyan. Yun ang mga gifts of the Holy Spirit. So, yun ang ating tatanggapin. Ano ang plano mo sa buhay ko? Ano ang aking katawagan? Holy Spirit, gabayan mo ako. Para sa ganoon, ay makilala si Panginoong Jesucristo sa buhay ko. At makapagpupuri ako sa Diyos Ama. Ganun yun. So, kung mayroon kang galit, mayroon kang inis, mayroon kang pot, pagtatampo, o sama ng loob, hindi ang Diyos Ama ang napupurihan. Yan, ang demonyo. Anong nangyayari sa Holy Spirit? Ang Holy Spirit umiiyak. Nalulungkot ang Holy Spirit sapagkat ang nararamdaman mo ay hindi yung kagalakan sa puso, yung fruit of the Spirit ba? Yung kagalakan sa puso, yung katapatan, yung kapayapaan, yung ano ba yun? Ano pa yun? No? Yung pagmamahal, love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, self-control, gentleness. So, wala ang Holy Spirit. Umiiyak. Kung kakayaan natin ang ating emosyon, ang ating susundin. Ang Holy Spirit ang malulungkot. Sinong masaya? Ang demonyo. So, ang demonyo ang napupurihan sa buhay mo kasi naiinis ka. Kasi, tinatago mo yung galit mo, puot mo, yung pagtatampo, nagtatampo ka. So, mangyayari niyan, yung pagtatampo, maliit na pagtatampo, susunod na naman, magtatampo, hanggang sa mapuno yung pagtatampo na yan, kapag, ang sabi nila, kapag mapuno na, no? Nako, kapag napuno na, di ba may kasabihan niya na kapag napuno na, ay sasabog, yan mangyayari sa'yo. Yan mangyayari sa'yo kasi kinikimkim mo. You nurture that pain, you nurture that anger, you nurture, no, yung sama ng loob dito sa puso mo. Salip na ang ino-nurture natin ay ang kagalakan ng puso, ang ino-nurture natin ay ang kanyang pagmamahal, ang i-nurture natin, no, ang ating tatangkilikin, ang ating i-develop ay ang pagmamahal, ay ang kapayapaan, ay ang pagiging mabuting tao. Ayoko na nga! Magaling ito ganyan. Bahala na kayo dyan. Nawala na. Naiwanan ang body of Christ. Isya naman ang itinilaga ng Diyos, ng banal na Espiritu na magawin itong specific na ano na to, na assignment na to. Ano mangyayari sa body of Christ? Maano na ang body of Christ? Yung sa Bisaya pa na, mapiangan. Malumpo. Hindi na buo. Sapagkat bawat isa sa atin sa katawan ni Kristo ay mayroong tiyak na function o assignment. Di kung ang nasa puso mo, hindi ka ayaw mong mapagsabihan, ayaw mong ma-rebuke, ang gusto mo lang masunod, ganito, ganyan. Hindi na buo ang body of Christ. Kaya nga, we are one in Christ, we are one body in Christ, at iba-iba tayo ng function na
isinagawa na tinatawag, no? We are running our own race. We do not compete with others. We compete with ourselves, and we complete the body of Christ as one. As one. O kung paano yan, makipag-hiwalay na ako dyan sa ano, kasi ganito, ganyan. O hala. Ang Diyos nang bahala sa iyo. Halimbawa, ako, kung ayaw na ng isa na ganyan, tita, alis na po ako sa, go ahead. Hindi naman tayo namimilit sa ayaw na sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi dito sa Team Jesus, mayroon tayong purpose. Hindi lang tayo hanggang dito lang na nag-Bible study, ganito, ganyan lang tayo, ganun. Hindi. Seryoso itong ating ginagawa para sa kapurihan ng Diyos Ama. So kung kayo ay hindi pa kayo handa, natatakot kayo, okay lang. Nasa sa inyo na yan. It's between you and the Lord. Pero nandito ka o wala, kung kalooban ng banal na Espiritu na magpapatuloy ang kanyang ministry, ang Team Jesus International Ministry, magpapatuloy yan kahit wala ang isang kapatid na ito. Kahit wala ka. Dahil hindi tayo nakadepende sa isang tao. Nakadepende tayo sa leading ng Holy Spirit. Kung ano ang kanyang kalooban sa ministry ni Panginoong Jesucristo. The Lord gives, the Lord takes. Blessed be the name of the Lord, Jesus Christ. Ganun lang. Blessed be the name of the Lord. Siya ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Pero, bottom line, purihin ang Diyos Ama. Blessed be the name of the Lord, Jesus Christ. Ganun lang yun, mga ka-Team Jesus. Malaya tayo eh. Hindi namimilit si Panginoong Jesucristo sa anumang desisyon natin. Ang kaligtasan at ang pabaptismo sa tubig ay hindi yan pinipilit. It's your choice. Nasa sayo yan. Gusto mo, go ahead. Ayaw mo, nasa sayo na yan. Because, bawat consequence, bawat desisyon natin ay mayroong consequence. May bunga. You have your choice, pero hindi tayo exempted sa magiging consequence o magiging bunga ng ating desisyon. So, kung tayo ay na kay Kristo, hinihingi natin yan kay Panginoong Jesucristo sa banal na Espiritu. Holy Spirit, lead me. Ano ba ang plano mo? My life is yours. Andito ako. Ano ang plano mo? Convict my heart. Kung ito ay iyong kalooban, convict my heart na ang aking susundin ay ang kalooban mo at hindi ang aking sarili. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa iyong pagtuturo. Tawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Kung may mga pagkakataon na nagiging makamundo pa rin kami, na yung pagiging immoral, yung mga pagnanasa ng katawan, na para na rin kaming naging sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus. Turuan mo kami, Holy Spirit, na ang aming tingnan, mayroon kaming goal na siniset up. Ang goal namin ay masunod ang kalooban ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Na kami ay magaya kay Panginoong Jesucristo na puno ng pagpapakumbaba. Na kung anuman ang sinusunod, kung anuman ang kalooban ng Diyos Ama sa buhay niya.
Patawarin mo kami, Holy Spirit, na may mga pagkakataon na nakalimutan namin na we are no longer on our own, but we are in you. We are your servants. Kami po ay inyong mga alipin. Kami po ay yung mga tagasunod. Nakalimutan namin na hindi na kami dapat magdesisyon sa sarili namin, kundi sundin kung anuman ang conviction ng Holy Spirit. Patawarin mo kami, Holy Spirit, kung may mga pagkakataon na ikaw ay umiiyak nang dahil sa aming mga nararamdaman, nang dahil sa aming mga ginagawa na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Patawarin mo kami, Holy Spirit, na may mga pagkakataon na ninonurture namin, tinatangkilik namin ang inis, ang galit, ang pagtatampo, ang sama ng loob. Minsan ay naninira pa kami ng aming kapwa. Patawarin mo kami, Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa rebuke. Maraming salamat po sa paalala ng aming mga buhay ay gawin naming holy, sanctified by the blood of Jesus, na maging ang mga buhay namin ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos, Lord God Almighty. Salamat po. Salamat po sa kapatawaran, Lord God. Yes, Lord. Wala kaming karapatan na siraan ang aming kapwa, na gumawa ng mga kwento sa mga taong ito na walang kaalam-alam, na mga inosente, pero kami po, yun ay mga masasamang espiritu. We rebuke ang mga masasamang espiritu na yan. Yung spirit of lying, yung spirit of anger, sama ng loob, pagdaramdam. Pangalan ni Jesus, we rebuke you in the name of Jesus and by the blood of Jesus. We push you back to hell right now. Umalis kayo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa pangalan ni Jesus. Wala kayong karapatan sapagkat kami ay pagmamay-ari na ng Diyos Ama. Hallelujah, in the name of Jesus. We push you back to hell right now. Wala na kayong karapatan sa mga buhay namin. We are sealed by the Holy Spirit. We get loose the fruit of the Spirit of love, the spirit of kindness, the spirit of joy, the spirit of peace, the spirit of goodness, the spirit of gentleness, the spirit of faithfulness, the spirit of self-control. Oh, hallelujah. We welcome you in our lives, in our hearts today. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Holy Spirit, maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong pangungusap sa amin. Tulungan mo kami na itatak namin sa aming mga isipan, sa aming mga puso, ang iyong mga salita, na hindi namin makalimutan na ikaw, Banal na Espiritu, ang aming gaba, na ang aming mga buhay ay kami ay muling nabuhay upang paglingkuran si Panginoong Jesucristo, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, our Lord and our King. Nang sa ganoon kami po ay makapagbibigay puri sa Diyos Ama. Oh, hallelujah. Hallelujah! Maraming salamat po. Gabayan mo ang bawat isa. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, sino-sino man po ang may mga sakit ngayon, Panginoon, I'm claiming healing in the name of Jesus and by the blood of Jesus, for you are our great healer, Lord Jesus, and nothing is impossible with you. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ano man pang ang Panginoong Hesus, ang kanilang mga pangangailangan ngayon, Father, in the name of Jesus, Lord, we declare, Father God, blessings upon blessings sa mga nandito ngayon, Lord God. Hallelujah, in the name of Jesus. Tanggapin ninyo, mga kapatid, tanggapin natin ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, sa ating mga lagyanan ng mga bigas, na mapuno ang ating mga bigasan, ang ating mga wallet ay mapuno ng mga pagpapala, ang ating mga bulsa, ang Diyos ang magpapala sa ating mga kamay, upang sa ganoon tayo rin ay maging pagpapala sa iba, para sa kapurihan ng Diyos Ama at nang makilala si Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan. Oh, hallelujah! Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Lahat ng ito ay aming pinabalik, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu,
at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan. So, tanggapin natin, mga ka-Team Jesus, ang mga pagpapala ng ating Panginoong Kristo at maniwala tayo sa kanyang mga pangako. Tayuan natin ang ating mga pananampalataya sa kanya. We are not alone. He is with us. The Holy Spirit is with us. Hallelujah. Hanggang sa muli, Jesus loves us. At huwag natin kalimutan, si Sister Lisa ang ating pagpapalain sa buong linggo na ito, mga ka-Team Jesus. Okay, so ready na ba kayo sa ating gagawing by chapter Bible study? So, ang ating next week na ba yan? Hindi pa pala. So, mag-uumpisa tayo ng ating prayer and fasting, mga ka-Team Jesus, sa June 1. Sa June 1 tayo mag-umpisa. Tuloy-tuloy na yan, dahil nga mag-uumpisa na ang ating Bible study, no? The Lord willing, ang Bible study na inihahanda ng ating Panginoong Kristo. So, i-finalize natin yun, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon ay mapasama natin sa budget ng June ang blessing diyan sa snacks ninyo, no? So, yung mga tumatayo bilang mga sharer at yung mga host, walang love gift yan, mga ka-Team Jesus. Yan ay voluntary. At ang Panginoong Hesus ang siyang mag-aano sa inyo, ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan, sapagkat pinagamit ninyo ang inyong mga katawan, ang inyong mga buhay para sa Kanya. Okay? So, hanggang sa muli, Jesus loves us. At ready na ba kayo? Ngayong Sabado ba yun, no? May 30 ng umaga. I-synchronize natin yan kung sino ang tatanggap sa challenge. Challenge ng Green Revolution. Kasama doon ang pagdeklara ng mga salita ng ating Panginoong Kristo at sino ang mga mananalo. So, kailan tayo mag-umpisa? Mag-umpisa tayo ng 6:00 ng umaga. So, 6 para marami. Kung marami man kayo, so at least, no? So, i-confirm natin yan doon sa ating group chat. Okay, hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.